Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang mag-tarot card ulit sa inyo dahil may nagre-request sa akin na namimiss nilang aking pagtatarot dahil ilang linggo na akong hindi nakapag-post gawa ng sobrang busy ako sa aking pag-aaral sa spiritual. Yan, sa mga aral sa gamutan, lunas, kalas, kaya po hindi nagpo-focus po ako dyan para sa susunod pag may gamutan ay hindi na po ako hanap sa iba't ibang aklat, kaya inisang aklat ko sila. Yan, may aklat na panglunas, may aklat na pangkalas, may aklat ng kumbate, may aklat ng ritual. Yan, maraming aral ako ngayon na pinupukusan ko. Yan. At saka sa mga hindi na pala nakakakontak sa akin, ganito yung nangyayari. Dati po na hack po yung account ko na Hashim Sandal Fonte Tetragrammaton na mayroong 13k followers. Na hack po yun na mga mahigit sobra isang buwan kaya hindi ko nabuksan. Kaya gumawa ako ng account. Nung mabawi ko yung ano na yun, yung account na nahack na yun ay mga kapatid, parang tinamad na akong buksan yun kasi nga matagal-tagal na rin. Tinamad na akong buksan yun, kaya ito yung bago kong account ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Saglit lang. Ito yung account ko. Yan. Yung account ko ay ganun pa rin yung pangalan, Hashim Sandal Fonte Tetragrammaton, na mayroon pong 1,600 plus na subscriber. Yan po, sa gusto po magpa-reading, yan, mag-PM lamang po kayo sa ano na yan, sa account na yan. Yan. At saka kung sino po magpagawa ng mga amulet, yan, mga pangontra o di kaya mga bracelet, ay mag-PM lamang po kayo sa akin dito sa account. At saka dito sa isa kong page, pakisuportahan na rin po ito. Yan. Saglit lang po mga kapatid. Ito yung bago kong account mga kapatid sa page ko, Maestro Apo TV. Yan. Yan po yung bago kong account na ginawa ngayon. Yan. Paki-follow, support na rin mga kapatid. Tsaka kung sinong gustong magpa-reading dyan, lalong-lalo na sa mga client natin na iba't ibang sa OFW natin. Yan, mag-PM lang kayo dyan. At pag-usapan natin yung transaction natin sa pagre-reading, sa healing, yan, sa pag-ritual. Tumatanggap din ako ng ritual, cleansing, yan. Tumatanggap din ako ng mga ganyan mga kapatid. Yan po ang aking bagong account ngayon. Yan, magsisimula na tayo. Itong gagamitin natin, itong oracle. Ayan. Tagal na rin akong hindi nakapag-post, mga sobra na siguro isang buwan. Sa sinong gusto magpa-reading, mag-PM lang kayo sa akin. Yan. Yung payment ko naman ay hindi naman masyadong kamahalan din ang payment. Yung sakto lang din na may pangbayad sa load. Yan. May pang-load tayo kasi nga yung load ay hindi po natin binibili, hindi po libre. Nagbabayad din po tayo. May mga kailangan din akong bilhin tulad ng mga gamit sa spiritual. Yan, maintindihan din ninyo. Lahat po ng ay parang balik din po yung pagre-reading ko, ay sakto lang din na may maitulong ako sa inyo, may mga masasabi ako, mga mensahe sa inyo mga kapatid. Yan.
Sipon ako. Yan. Tatak tayo ng tatlo. Sa mga makaka-resonate lamang po, pero pag hindi po kayo nakaka-resonate, skip lamang po ninyo yung video na to. Yan. Kuha lang po ako ng 30 na baraha. Isa, dalawang, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan po ang mensahe na ating sasabihin sa inyo. Yan. Bubunot-bunot na lang tayo dito mga kapatid. Bubunot-bunot. Yan. Ang unang-una ay ibang bansa. Yan. May mga tao dito na nasa ibang bansa ngayon na grabe yung mga pinagdadaanan nila, hirap, pagod, yung mga minsan ay hindi na sila nakakatulog, nai-stress din sila. May iba rin ditong nakikita kung nahu-homeless. Yan, nalulungkot sila, malayo sila sa kanilang pamilya. Meron din dito na bago pa lang na nakapunta ng abroad, sila ay nalulungkot para siguro naninibago sila sa kanilang trabaho dito sa ibang bansa na ito. O ikaw ay nakapag-ibang bansa na dito, meron ditong may mga tao na hihingi ng tulong sa inyo, o di kaya hihingi ng mga pinansyal, lalong-lalo na yung inyong mga pamilya, kamag-anak, kaibigan. Yan. Meron ditong uutang o di kaya manghihiram ng malaking pera. Kaya dapat kung merong lumapit sa inyo na ganito, kilatisin nyo muna mga kapatid. Kilatisin nyo muna kung yan ba ay mapagkakatiwalaan o hindi. Yan. At saka ano lang dapat gawin nyo dito ay pag alam ninyong parang hindi mapagkatiwalaan ay pwede naman ninyong iwasan, tanggihan. Yan. Diyan sa ibang bansa. Yan, meron dyan naman nalulungkot sa kanilang kalagayan ngayon, naninibago sila, lalong-lalo na yung mga baguhan. Meron din ditong nababangungot. Yan. Ang bangungot na ito ay isa rin sa delikado na pagkakataon, dahil ang bangungot po minsan ay pag hindi po ikay naagapan at hindi ka po nagkagising ay maaring humantong ito sa kamatayan. Maraming uri ng bangungot mga kapatid. Mayroong bangungot sa espiritual, mayroong bangungot sa mayroong bangungot sa physical o sa spiritual. Ang bangungot naman sa physical mga kapatid, ito masasabi ko sa inyo, kung gabi na tuwing kayo'y matutulog, yan, kung kayo matutulog, ay wag po kayong kakain ng madami. Yan, wag po kayong masyadong mag-ehersisyo at magpagod. Wag po kayong mag-ehersisyo at magpagod. Wag po kayong marami pong wag po kayong kumain ng marami. Yan, para hindi po kayo mabangungot. Yung sa spiritual naman po mga kapatid, marami po ang case ng ng bangungot din sa spiritual. Maaring ritualan ka para maging mabangungot, ritualan ka para ikaw ay tuluyang mamatay. Maraming yan, iba dito nakakaramdam ng bangungot sa sobrang pagod din. Minsan sa sobrang pagod mo, hindi mo na nalalaman, kalimutan mong huminga. Ay yung ibang mga tao nababangungot sila
umahantong sa kamatayan dahil minsan busog. Yan, busog, natutulog agad, hindi natunaw yung pagkain. Yan, kalimitan. Pagod sa kakaehersisyo o kung ano man na mga ginagawa nila. Yan yung kalimitan, mga kapatid. Kaya nababangungot ang tao. Pangatlo, pag kayo ay niritual ang ginawa ng masama sa pamamagitan ng espiritual. Yan. Spiritual na sakit. Ayan o, binigay sa inyo. Merong spiritual na sakit. Dito nalalabas yung bangungot. Ang pagkabangungot nito sa iyo ay galing sa spiritual na sakit. Yan. Hindi physical pala ang sakit mo. Meron palang spiritual na karamdaman na dapat kung alam niyo nakakaramdam kayo ng kakaibang karamdaman, ayan, magpa-check up muna kayo, magpa-laboratory kung ano yung request ng doktor, o di kaya pag clear naman, ipakita ninyo ang result ninyo na clear ang inyong result sa doktor, sa isang manggagamot, para malalaman na spiritual ang inyong sakit. Kasi pag clear naman yan sa doktor at ipinakita ninyo sa inyong manggagamot, ibig sabihin may spiritual kayong sakit. Yan ang ang nararapat. Minsan kasi mga kapatid, may mga manggagamot din na hindi rin naniniwala sa pasyente. Kasi may mga nagpapagamot din na sinusubukan ang kakayahan ng isang tao. Kaya minsan sinasakyan na lang ng mga manggagamot para hindi sila mapahiya sa kanilang Mas naniniwala ang manggagamot pag yung result ninyo, dala-dala nyo, ipakita ninyo sa manggagamot na clear talaga ang kanilang sakit, clear ang laboratory, clear ang nila sa ospital, mas naniniwala pa sila kasi may basihan yun. May basihan. Ganon din sa spiritual mga kapatid. Ganon dapat ang laro sa spiritual. Ang kalakalan, ang proseso, ganyan. Manika, minamanika kanila, kinukulam ka, ginagawan kanila ng masama, binabangungot kasi nasakal siguro yung manika na yan. Yan, kaya para magkaroon ka ng spiritual na sakit, matatakot ka na, hindi ka na makatulog kung ano-ano na yung iniisip mo. Yan, unang-una kasi mga kapatid, pag kinukulam ang isang tao, ganito yan. Kaya nauuwi sa physical ang sakit ng tao. Ang unang-unang target ng mangkukulam, ang isip ng isang tao. Pag napasok na nila ang isip at natalo ang isip ng isang tao, kung ano-ano na yung mga kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isip nila, negative na, hindi na makakatulog, hanggang sa bumagsak ang kanilang katawan. Nagkakaroon ng sakit, maaring anemic, hindi na makatulog. Yan, kung ano-ano na yung mga komplikasyon na lumalabas sa katawan. Kaya nga yung sakit ng tao ay spiritual na nauwi sa physical. Yan, kaya minsan pag alam ng tao na pabalik-balik sila sa doktor na hindi naman gumagaling yung sakit ng tao, ibig sabihin may spiritual na sakit kasi nga hindi kombinasyon ang kanilang findings. Ang ginagawa ng iba, pinapatanggal o pinapabaklas nila sa manggagamot bago magpunta sa doktor para tuloy-tuloy ang pagaling. Kasi kahit anong pagaling mo sa doktor, kahit anong paggamot ng doktor niyan, kung mayroong sakit na spiritual at binabaklas, hindi nakalas, ay useless ang gamutan nyo dyan, lalo na pag kumakain din kayo ng bawal. Kaya nagtatakang iba, bakit hindi daw sila gumagaling sa kanilang sakit? Gawa nga ng tinatawag na kumakain din sila ng bawal, kaya mas lalong nagtitrigger ang physical nilang katawan. Kasi nga pag may sakit ka na spiritual, masilan ang katawan ng tao. Pag kumain ka ng bawal, makakaramdam yung mangkukulam niya, babanatan ka na naman. Ganon. Hindi naman kasi lahat mga kapatid sa spiritual ay dapat dapat puro orasyon ng ihi, puro ganto, puro ganyan. Balansehin din, pag-aralan din ang herbal, kung paano ang lunas diyan. Pag-aralan din kung paano kalasin yan. Hindi yung iaasa sa orasyon, iihip kung ano-ano. Mali. Balansehin mo kung totoong gusto mong tumaas ang aral mo.
balansehin halamang gamot. Unang-una, ba't sinasabi nilang ang halamang gamot ay walang kwenta? Ang halamang gamot, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos yan. Wala pang mga gamot dati, ang mga halamang gamot naandyan na. Yan. Tsaka powerful ang healing plant o halamang gamot na yan. Dahil pag uminom ka ng kahit anong halamang gamot at alam niyo kung para saan yung gamot na yan, mas mainam na mas madali pa kayong gumaling. Lalo na ang halamang gamot ay walang side effect. Hindi tulad ng mga gamot. Kaya pag nagkamali ka ng pag-inom dyan, reseta sa'yo kung ano man, magkakaroon ng ibang komplikasyon yan. Kaya dapat, kung kayo din ay magpakonsulta sa doktor, magpakonsulta sa inyong manggagamot, wag din kayo magsisinungaling. Kasi kung ano yung sinabi ninyo, ganun din ang sasabihin ng manggagamot sa inyo. May iba kasi na mga pasyente na nagpapagamot, minsan nagagagawa na lang ng kwento. Kahit alam naman ng manggagamot na kung ano ang pinagmulan. Yan. Kaya dapat maging totoo din tayo sa sarili natin. Kaya minsan may mga nagpapagamot na hindi gumaling. Yan. Sa iba mga kapatid. Kasi nga hindi sila totoo sa kanilang sarili. Ang dami pang mga yan. Ayan, manika para magkaroon ng spiritual na sakit. Isa na rin dito na magkaroon ka ng bangungot. Itong tao na ito ay abusado. Abusado itong tao na gumagawa sa iyo, mangkukulam. Ang mga mangkukulam po, mga kapatid, ay iba po ang ugali ng mga mangkukulam. At tatalakayin natin kung ano-ano yung mga ugali ng mga mangkukulam na yan. Yan, pag may may time. Abusado itong taong ito. Minsan na itong nangailangan sa iyo. Siguro nangailangan ito ng malaking pera sa inyo. O kung ano man, tinanggihan mo kasi nga umuutang, hindi nagbabayad. Yan. Abusado. Kaya minamanika ka nito. May alam ito sa spiritual, itong tao. Yan. Engkanto. Isa rin itong engkanto na ito sa mga bahay ninyo dyan, dito sa Pilipinas, sa probinsya, yung mga may malalaking kahoy akong nakikita dyan sa inyong paligid, mapabundok, mapatagan, kung saan man kayo naroon ngayon, sa mga makakaresonate nito, yung mga puno na yan ay may mga engkanto na nakatira dyan. Yan. Hindi lang tayo ang tao ang naninirahan dito sa ating mundo, marami. May maraming immortal, mortal, kung ano man na mga nilalang dyan, nilalang sa himpapawid, nilalang sa lupa, nilalang sa tubig. Tatlo yan. Ang nilalang sa himpapawid o sa hangin, yan po yung mga anghel na ibinagsak ng ating Panginoon sa dito sa nagkasala yan sila at diyan sila binagsak. Kumbaga sa mga gumagawa sa ating mga government, tulad ng mga pulis, diyan sila idinistino. Kung sila ay nagkasala tulad ng mga anghel na yan, diyan sila sa himpapawid kasi may mga pakpak yan mga yan. Yan, diyan sila idinistino o inassign ng ating Panginoon kasi nga nagkasala sila sa langit. Yan. Engkanto din yung mga yan. Ito naman mga kapatid, yung engkanto sa lupa, yan yung mga engkantador, dalakitnon, yan, mga diwindi, kapri, tikbalang, yan yung mga mga nilalang din ng ating Panginoon na ibinagsak dito sa lupa. Yan. Yung nilalang naman sa tubig, yung mga engkanto sa tubig tulad ng mga sirena, syukoy, kataw, yan po ay mga engkanto sa tubig. Yung mga yan, ang engkanto sa tubig, sirena, kataw, syukoy. Yan. Ang engkanto sa himpapawid, yan yung mga anghel. Ang engkanto sa lupa, yan yung mga engkanto, dalakit, basta maraming nilalang dito, kapre, diwindi, tikbalang. Yan po mga kapatid. Yan. Yung mga engkanto na yan, dyan naninirahan sa inyo. At bago po kayo magputol dyan o dumaan dyan, magtabi-tabi po kayo. Kasi ang engkanto po ay mabait naman ang engkanto. Kaya pag yan ay nasaktan, nasagi mo kung ano, ay gaganti yan. Tulad ng tao, pag sinaktan ninyo yan, pag pinitik ninyo yan, gaganti yan. Ganon din ang engkanto, may mga ano din yan sila. May mga sila ay ano din, meron din silang karamdaman. Yan. Yan.
tagumpay. Yan. Ang taong ito na abusado sa inyo, ayaw kang magtagumpay mga kapatid. Kasi yung iba dito na nakikita ko sa ibang bansa ay nagkakaroon na ng kaginhawaan sa buhay. Yan, kahit meron dito na hirap na hirap din sila dyan. Ang tingin kasi ng iba dito na nasa Pinas, kahit maganda ang buhay nila doon sa ibang bansa. Pero deep inside mga kapatid, grabe ang sakripisyo nila doon. Yan. Kasi ayaw ng taong abusado nito na ikaw ay magtagumpay. Itong abusado, ayaw na magtagumpay ka, umangat ka sa buhay. Kaya bibigyan ka ng spiritual na sakit, pinagawan ka man ito, binamanika ka, ikaw ay mabangungot, di ka na magising kung ano man yan. Nakakaramdam ka ng bangungot, nagigising sa alanganing oras. Yan. Ayan yung magpakonsulta ka sa spiritual healer. Spiritual healer, magpabaklas ka, ipabaklas mo yan, ipakalas mo yan. Kung gusto mong ipasumbalik mo para maranasan din nila yung ginawa sa iyo. Babae itong gumagawa sa inyo. Babae yung gumagawa o babae yung nagpagawa. Yan. Pag kayo ay nakaresonate nito, sila yan. Nakaresonate kayo, nakakaramdam kayo ng kakaibang karamdaman sa katawan. Isa itong makakatulong sa inyo, amulet. Amulet mga kapatid. Malaking tulong ito. Ang amulet kasi mga kapatid, yan po ay isang ang amulet kasi mga kapatid, isa yan sa sumasalag sa mga atake ng kalaban. Kumbaga sa physical, yan yung bulletproof natin para hindi tayo basta-basta matatablan. Makakaramdaman tayo ng sakit, at mga tusok-tusok na yan, ngunit nawawala agad kasi nga dumidepensa ang inyong amulet na yan. Marami na yang subok na nagpagawa sa akin, binuhay ko, pinadala ko. Kakahapon meron akong pinadalhan sa Bulacan. May ko kahapon, pinadala kong amulet kahapon kay Ma'am Soriano. Yan, from Pampanga, Angeles, Pampanga pala ito. Hindi ko pa na-send yung transaction code ng LBC. Yan. Kayo dito, meron ditong pabalik-balik sa ospital na hindi nila alam yung sakit nila ay spiritual na sakit. Ayan o. May iba dito pabalik-balik ng ospital, hindi naman gumagaling, nagtataka, mas lalong matataas ng gamot ang nire-reseta sa kanila. Pero iba't hindi sila gumagaling dahil nga spiritual na sakit ang yung nararamdaman. Yan. Ito pala yung niya, kinaiinggitan niya sa inyo, yung properties mo. Siguro malawak ang lupa ninyo, malawak ang inyong, may mga naipundar kayo, bahay, kotse, ari-arian. Yan, kayamanan. Ito yung kinakainggitan sa inyo, kaya ginagawan kayo ng sakit. Aming kinukulang kayo gamit ang manika. Claim it. Ang claim it na ito mga kapatid, pag kayo ay nagpapagamot sa spiritual, kayo ay kagaanan ng nakaramdam ng gumaan ang inyong pakiramdam, yan po ay magpasalamat din kayo sa ating Panginoon dahil kayo po ay gumaling. Kami po mga manggagamot ay hindi po kami hindi po talaga kami perpektong manggagamot. Kami lamang po ay instrumento lamang. Ngunit ang Panginoon pa rin ang may takda kung ipagagalingin ang tao o hindi. Ang Panginoon pa rin ang magpapasyan yan. Yan, kalimitan may mga pasyente na hindi gumagaling dahil kulang ang kanilang paniniwala sa ating Panginoon, unang-una. Pangalawa, hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili. Pangatlo, ay hindi sila nagsisimba. Ako mga kapatid, kahit hindi na ako magsimba, may time pa rin ako magdebosyon
sa ano, kasi araw-araw talaga yan, nagdidebosyon talaga ako. Yan. Yan lang mga kapatid yung mensahe ngayon, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.